Sa Ang Pilipinas Ngayon. Dumako na tayo sa ating regional news para sa araw na ito. Unahin muna natin ang mga balita mula sa rehiyon ng Luzon. Mula sa Bontoc, preventive measures laban sa paglala ng kaso ng chikungunya sa bayan ng Paracelis at Natonin Mountain Province, pinaigting ng Provincial Department of Health Office at lokal na pamahalaan. Ang detalye ng balitang ito mula kay Donna Kawis Balyo. Pinapigsa ti Provincial Department of Health Office ken local government units ti panakaipatungpal dagiti preventive measure kontra iti panagkaro ti kaso ti chikungunya iti munisipyo ti Paracelis ken Natonin Mountain Province. Sigon iti report ni Provincial Health Officer 1 Dr. Caroline Yawan iti naangay a PDRRMC meeting dinmanon iti 678 ti kaso ti chikungunya iti duwa a munisipyo. Nagka-outbreak ti chikungunya sa Paracelis ang nakailistaan ti 678 a kaso, bayat ang nagrugi matan sa Natonin ang nailistaan ti 14 cases. In padamag ti LGU Paracelis ang nagiwaras dan kadagiti mosquito nets iti umili, nagisayang katdapay iti residual spraying ken information education campaign iti tulong ti provincial government ken DOH. Napalagipan met dagiti umili iti panang patalinaad iti kinadalos ti aglawlaw tapno maikat ti pag-itlugan dagiti lamok nga isut mangiwarwaras iti chikungunya. Nait sa damag, narpos na DZRA Bontoc. Donna Kawis Balyo para sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat, Donna. Yan ang ulat mula sa Bontoc. Samantala, dumako naman tayo sa Tabuk. Pagbubukas ng klase sa Tabuk, handa na ayon sa Schools Division ng naturang lungsod. Ang detalye ng balitang ito mula kay Renzi Roaquin. Nakasaganan iti amin para iti panaglukat iti 2023-2024 school year when no opening of classes dito siyudad iti Tabuk. Daititin pa kamo ni Schools Division Superintendent Benedicta Gamatero, kabayatan itinaiwayat nga 3rd Quarter Division Management Committee meeting, hindi na pan alawas. Nairuar amin dagiti issues and concern kan dagiti kasapulan nga solusyon. Naipakamo ti division in charge ti kakalpas nga brigada eskwela, ana nga hindi na pan lalawas ken nagtultuloy aging gay ti panaglukat ti klase daytoy Agosto 29 agda mga tawan. Karaman pa ditoy iti oplan balik eskwela kan budget utilization. Inay ni Gabatero akasapulan nga mamonitor nga asto iti operasyon dagiti mati school canteen, masapul nga nadalos ken na sustansya dagiti mailako kan masapul pay nga imanehar daytoy iti mismo nga pagadalan wenno registered cooperative. Patyan ni Gamatero, ano may sagana iti amin sakbay iti formal pa naglukat ti klase, agbaling nga productive, efficient ka na daan kalidad ti edukasyon, itanyaman na pagadalan when schools division. Para iti Radyo Pilipinas, Renzi Roaquin ipatpadamag, manipod iti DZRK Radyo Pilipinas. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat, Renzi. Yan ang ulat mula sa Tabuk. Dumako naman tayo sa Lucena. Dolores Quezon nakatanggap ng highest financial report audit rating mula sa Commission on Audit. Ang detalye ng balitang ito mula kay Carmi Isles. Nakatanggap ng unmodified opinion o highest financial report audit rating para sa taong 2022 ang lokal na pamahalaan ng Dolores Quezon mula sa Commission on Audit. Ayon sa pabatid ng Ula Dolores Facebook page, tinanggap ni Municipal Accountant Eden Sleta Gaurano ang sertipiko sa isang seremonya kamakailan sa Quezon Provincial Capital kasama si Governor Dr. Helen Tan. Ang unmodified opinion ang pinakamataas na markang ibinibigay ng COA sa lokal na pamahalaan sa usapin ng pamamahala
at paggamit ng pondo. Paliwanag ng LGU, ang paggawad sa Dolores ng pinakamataas na markang ito ay nangangahulugan na ang pamahalaang bayan ay hindi nakitaan ng anumang irregularidad at anomalya sa paggamit ng budget ng pamahalaang lokal. Pinasalamatan naman ng LGU ang mga kawani at pinuno ng mga tanggapan sa nila ay pagsunod ng mga ito sa mga itinakdang regulasyon upang siguraduhin na tama, wasto at naaayon sa batas ang lahat ng pinagagamitan ng pondo. Mula sa RP Lucena, ito si Carmi Isles para sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat, Carmi. Yan ang ulat mula sa Lucena. Dumako naman tayo ngayon sa Palawan. African swine fever hindi makakarating sa Palawan ayon sa Palawan Swine Producers Association. Ang detalye ng balitang ito mula kay Miriam Basig. Positibo ang nanginay ng Palawan Swine Producers Association o PSPA nga hindi kabot ang ing suspesaran nga kasong African Swine Fever o ASF nga naging dahilan ng pagkapatay ang alos 2 kagatos nga ing sasagod nga mga baboy sa Puro ang Kukuro nga sakop ang munisipyo ang Magsaysay, Palawan. Sigongan kay Ariel de Colongon, konsulta ng PSPA, ara dapat ngay kabere-bere sa dadi, tengad unaw na bakan para sigurado kung ASF tengad ang dahilan ng pagkamatay ang mga baboy sa lugar. Makunta na ing kaso kumpirma nga ASF dya. Marira ang purong dato igbalagda naman bakan magiging madasig ang pagwas sa gidiya. Aga para tanara na maayos na akaplastar ang mga dadasoni ang probinsya pag-abot sa mga pagpagi para miwasan ng ASF igpadayon da ang pagpanid tingadigi. Madadamdaman ang probinsya ang Palawan ig syudad ng Puerto Princesa ang mga kagapil sa pera na lamang kalugar sa Pilipinas nga ara na sa sila ng ASF. Animan as tadadi ay ing tutumod parangad nga kagapil sa green zone. Puerto sa dadi ay ang ilat ang probinsya ig Puerto Princesa City Veterinary Office ang magiging resulta ang ingbel na mga samples alin sa mga napatay ng mga baboy sa Puro ang Kukuro. Agalin digi sa Radyo Pilipinas Palawan, dya si Miriam Basig para sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat, Miriam. Yan ang ulat mula Palawan at kabuuan na ulat mula sa rehiyon ng Luzon. Dumako naman tayo sa rehiyon ng Kabisayaan mula sa Calbayog Flood Control Project laban sa Flood Control Project itinayo sa Barangay Buena Vista, San Jorge, Samar. Ang detalye ng balitang ito mula kay Suzette Pretencio. Natapos na ang construction sa flood control structure nga gintindog sa Gandara River nga Buena Vista Bridge sa Barangay Buena Vista, San Jorge, Samar, sumala sa Department of Public Works and Highways Samar 1st District Engineering Office. May ada kabugusan nga revised contract amount nga 52.49 million pesos nga ginkuha sa General Appropriations Act o GAA 2023 ang ginsireng nga proyekto. Ang struktura may kahalabaon nga 200 metros nga may kahitason nga 7.2 meters. Parte paliwat sa scope of works and proyekto, ang konkreto nga aragian nga may sukol nga 1.2 meters, 0.8 meter nga parapet nga nagsiserbe nga protection wall para sa mga residente nga napulo nga solar street light sa kada 20 metros nga distansya sa struktura. Ang Gandara River, usa sa mga primera nga salog sa unang nga distrito sa Samar, mao gintindog ang ini nga struktura para maibanan ang epekto sa pagbaha o sa pagitaas ng tubig nga nakakarubat sa mga propriedad sa mga residente nga na-star sa flood-prone areas sa iginsering nga lugar. Tikang sa Radyo Pilipinas Calbayog, ini si Suzette Pretencio para sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat kay Suzette mula dyan sa Calbayog at yan po ang naging kabuuan naman ng ulat mula sa rehiyon ng Kabisayaan. Dumako naman tayo sa rehiyon ng Mindanao mula sa Tandag. Kapulisan sa Surigao del Sur nagsagawa na ng threat assessment sa lahat ng mga barangay sa buong probinsya para sa nalalapit na BSKE. Ang detalye ng balitang ito mula kay Raymond Aplaya.
Nagpadayon karon ang gihimong threat assessment sa Surigao del Sur Police Provincial Office ngadto sa tanang mga barangay sa tibok probinsya. Samtang nagkaduol aga pagpaygayon sa October 30 Barangay and Sangguniang Kabataan Elections o BSKE. Sa pagiginabi sa Radyo Pilipinas Tandaga, gibutyag ni OIC Provincial Director Police Colonel Harry Domingo nga sa 309 ka mga barangay sa tibok probinsya, 255 niini ang gikonsidera nga mga election areas of no security concern. 5 ang election areas of concern o 49 ka mga election areas of immediate concern. Apan giklaro niini nga wala kini nagpasabot nga ang mga barangay ang gubot na gumikay ang ilang gibasyan lang maong history sa mga election-related violence nga nahitabo sa nakalabay pa nga eleksyon. Gidugang pa ni Police Colonel Domingo nga sa kasamtangan na wala na sila na monitor nga grupo, labi na ang Communist Terrorist Group, New People's Army, nga nangayo og permit to campaign fee ngadto sa mga posibleng magpapili sa umalabot nga piniliay. Gikan sa Radyo Pilipinas Tandaga, kini si Raymond Aplaya alang sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat, Raymond. Yan ang ulat mula Tandag. Dumako naman tayo sa Holo. Suleco nakatanggap ng 7 awards sa ginanap na NEA Week. Ang detalye ng balitang ito mula kay Fatma Gino. Nakatayma kalaguan in Sulu Electric Cooperative Incorporated at awas Suleco hapiaon National Electrification Administration Week sinagkaanuyaon. Haway tay parayda Jalani, General Manager sin Suleco. 7 major awards sinatayma sinasabot cooperative. In mga ini, biyana sin Improve Electric Cooperative Award, Single Digit System Loss Award, ISIS with Fully Liquidated Subsidy Fund, Program Distinction Award, Sinag Award, ISIS with Advanced Loan Amortization Payment Award, Iban Special Citation Award bilang pagkila hanay ng iban mareo pagda sinambuok na kura. Iniray nga sabab sin paglugto sin mga tao sin Suleco, hakagi sin mahukot pagpapanaw ha mga program, biyana sin rehabilitation, iban na tulong tawang sin mga member consumer owner ang may magbabayad hawakto sin palutangan nila pa Suleco hanggang timaas in collection sin nasabot cooperative. Dahil nga RP Holo, ini Fatma Diligino para Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat, Fatma. Yan ang ulat mula sa Holo at kabuuan na ulat mula sa rehiyon ng Mindanao. At narinig po ninyo ang ating regional news para sa araw na ito, kalipunan ng mga balita mula sa iba't ibang rehiyon at lalawigan dito sa Pilipinas.